Alright, magandang hapon dyan sa inyong lahat, no? Bakit nga ba nagpasya si Mayor Basti Duterte na mag-acquire? Bumili ng 10 unit na mga bases, no, galing sa China para gawing gawing service, no, ng mga taga Davao. Gawing service, ibig sabihin kasi nun walang bayad, for free. So bakit nagpasya ang butihing mayor namin sa Davao City na mag-acquire ng ganun kamahal, no? Kahit pamahal siya, mayaman naman ang Davao, afford naman namin talaga bumili ng ganong asset or ganong liabilities o ano matawag doon. Basta makatulong siya sa mamamayang Pilipino. Kumbaga, galing sa Davao Inyo, bases, 10 bases na libreng sakay, napakaganda, moderno, world class, high-end, high-tech, no? So, yun ay para sa mga Davaoenyo nanggagaling lang din sa mga Davaoenyo. So, taxpayers money from Davao, gusto Davao lang din. So, nakakatuwa siya, no? So, bakit? Anong rason? Dahil dito, kita nyo yan, ang daming estudyante, daming mga pasahero. During peak hour, time check tayo, it's 5:50 ng hapon, diba? Kita yan, pasahero yan, no? Kunti lang yung jeep namin sa Davao City dahil sa nag-phase out na kami. Bakit may phase out sa Davao City sa jeep? Kasi, parte sana yan sa Davao Bus System or HPBS, High Priority Bus System, na kung saan siya ay parte siya sa proyekto ni Tatay Digong sa kanyang 6 years term na baguhin ang ating sistema ng transportasyon sa Pilipinas. Kung tawagin ay modernization, so public transportation modernization, ibig sabihin yung mga jeep ay papalitan, gagawing bagot, makabagot, moderno at high-tech, no? So hindi lang sa Davao kundi sa buong Pilipinas. In fact, sa Metro Manila nagsisimula na, nagkakaroon na sila ng it's a bus carousel, tapos meron na rin silang bus, minibus, no? And modernized jeep. Modernized jeep or minibus, yun po yung mga nananakbo. Makikita ho natin yan sa may bandang Calabarzon. Calabarzon is Cavite, province of Laguna, Batangas, province of Quezon and Rizal. That's Calabarzon. So yung mga lugar na yan, dyan ko rin una nasakyan yung mga maliliit na mga bus, no, minibus, kung tawagin ay modernized jeep. And of course, meron din sa Central Luzon, no, particular sa Bulacan province, sa Pangpalay, mga Norsagaray, mga SM Tongko, no, ng San Jose del Monte, Bulacan, mga Giginto, yung mga lugar na yan, at nakasakay na ako dyan ng mga minibuses. Sa Iloilo meron na rin sila, and of course Cebu meron din. Cagayan de Oro City hindi ako sigurado, hindi ko masyadong napansin, pero sure ako meron. Basta Davao City lang yung walang ganon dito. Sa Pilipinas, Davao City lang yung walang ganon minibuses. At kaya nga tayo pinagtatawanan, no, ng mga ibang mga taga-rehiyon, taga-ibang syudad, kasi nga daw ang sa Davao City ay bulok at basura pa rin yung natin dito, transport system, yung mga jeepneys, which in fact di ako masasaktan kasi totoo naman. Naluma talaga yung mga jeep natin dito. Pero siyempre, yan na nga, dahil nga sa rason na magkakaroon kami ng modernization din dito, like pahuli lang kami dito, pero yun nga, HPBS, High Priority Bus System. So hindi siya special, special ang mga taga Davao, kasi nga afford ng namin City Hall, no? Like we're not settling for less. Bakit kami magmi-minibus dito? Kung afford naman natin bumili ng High Priority Bus System. Yes, bumili kasi nga part nun, ang pagkakalam ko is 100 million. Yung first allocated budget ng Davao City is 100 million, no? Yun yung kanyang parang i-share, i-contribute sa national funds sa DOTR or Department of Transportation. So ito yung rason bakit ang mayor ng Davao City is eager, no, and very courageous siya na bumili ng 10 bases galing China. Kasi nga hindi na niya talaga hindi niya na masikmura, no, itong kawawang mga Davaoenyo during peak hour. Ayan, alam niyo itong mga to, tatayo to rito na napakatagal. Like siguro mga 2 oras, lalo na kapag gabi na, alas 7. Yan, alas 6, alas 7. So time check tayo ulit, no? So it's 5:90 ng hapon. So itong mga to, I don't know kung mag-aabang to ng ng DIBS or interim bus dito sa Davao. Kasi pagkakalam ko ang pick-upan ng bus doon lang sa unahan sa may mental hospital. So daming daming pasahero. Actually, ang mga taga Davao afford naman talagang mamasahe, no? Pero siyempre, meron namang libre. Bakit doon tayo sa mamamasahe, di ba? Libre na, maganda pa. Ito yung hitsura, ito yung sitwasyon ng Davao City kapag peak hour, di ba? Di na magkamayo yung masasakyan, sobrang dami, kumpulan, siksikan. Halos walang galawan na yan. Although wala na, hindi ko na rin masabing mas worse pa rin sa Manila. Although sa Manila talaga hindi ko talaga masyadong
ano doon eh, kasi mainit, alikabok, dami pang mga magnanakaw, snatcher. So dito sa Davao City, at least traffic lang talaga siya, no? Wala kang pangamba dito na yung iyong bag, yan yan, nasa backpack ay pwedeng mas-snatch. So doon sa Manila, hindi talagang stressful doon sa Manila kasi akyat baba sa mga hagdanan, tapos pila sa pilahan, tapos amoy ng mga singit, amoy mga kilikili, no? Yung mga pasahero, makasamahan mo na nag-aabang ng sasakyan, no? Tapos magdikit-gitan pa yan, tapos mainit ang ulo ng mga taga Metro Manila. Oo, lakas na laging nagmumura. No, nagpi-PI palagi. Oo, kasi nga dahil nga sa stress na, gutom, pagod sa trabaho, tapos pagod pa, pila pa ng marami, no? Yan o, dami pasahero niyan. So yan po yung rason bakit napaka-courageous, napaka-eager ni Mayor Basti Duterte na bumili ng buses, no, from China. Dahil sa ganito, hindi niya talaga masikmura, no? Hindi niya na ma-take yung sitwasyon ng mga Davaoenyo during peak hour ay nahihirapan. Ako wala sa taas, sabay ka lang sa baba, guys. Dami niya, no? So ito yung sitwasyon namin dito, ha. So darating na yung time na madadagdagan yung 10 bus na yan, madadagdagan pa yan. Ang sabi nga ni Kuya nung nakausap ko sa parang conductor siya eh, no? Sa buses, sa interim bus, sabi niya pag-aabot na daw ng 1,000 unit ang bus namin dito sa Davao City, tsaka na daw maningil. So ibig sabihin, habang wala pang 1,000 units, hindi pa rin daw maniningil. Ang galing, no? So subsidized kami dito sa Davao City. Ang galing, no? So mas talagang masasabi natin na iba mag-isip itong mga Duterte, iba talaga sila magpalakad ng syudad. Iba sila mamuno, oh? Mandakin mo, libre. Mahal kaya ng gasolina, mahal yung maintenance, pasahod ka sa driver, konduktor. Tapos pagbili pa niyan mismo, no, sa unit, mahal yan. Tapos ngayon ililibre lang sa mga Davaoenyo. Kasi deserve din naman talaga ng mga taga Davao. Gawa nung kami dito, disiplinado kami, no, willing to be trained. Totoo yan. We're willing to be trained. Willing kami na sumunod sa mga patakaran, rules and regulation. Dami pasahero niyan. Dami din traffic. So, yun. Lalo papuntang south part of Davao, Toril, mga ganong area, oh. So, hindi na-afford ni Mayor Basti Duterte na pagmasdan ang paghihirap ng mga taga Davao during peak hour. So, gusto niya tuldukan. At least paano, hindi man talaga tuluyang mawala ang parusa, paghihirap ng mga taga Davao when it comes to public commute sa araw-araw, every peak hour. At least man lang mabawasan, So December 5 ngayon, nagkakasimula lang kanina yung pag-implementa ng interim bus. So although bumiyahe na siya mula nung Pizza Ono ba yun, nung 1, pero iba yung biyahe nun kasi kumbaga iba yung time schedule kumpara ngayon. So peak hour ay 6 to 9 PM. 5 pala, 5 ba 6? 5 ng hapon, no? So sa umaga, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Sa gabi naman, alas 5 hanggang alas 10 ng gabi. Lalo pag Friday, nako. Hirap. Pati taxi dito, hirap makapara. Makakuha ng bakante. Pahirapan. Kaya niya may laman, di ba? So yung night market natin dito, kakasimula pala mag-set up. So okay na tayo dito, ha. Pinakita ko lang sa iyo yung sitwasyon ng mga taga Davao during peak hour. Nakalungkot. Pero ngayon nakakatuwa na kasi mayroon na kaming interim bus na masasakyan every peak hour. Kaya paano, marami din yun, 10 piraso. Yan nga lang siya, divide into 5 na destination. Toril, Mintal, Panakan, Buhangin, and Bangkal. So 5.
Pero tayo dito, thank you for watching. Yan lang ha. Sana nagustuhan mo niyo yung ano natin dito. Paghahatid ng ganap sa Davao City. December 5 Peak hour, weekend.